Hello po ulit! Pag-usapan naman natin ang hand washing job guide. Alam niyo po ba na ang simpleng gawain ng paghuhugas ng kamay ang isa sa pinaka-epektibong unang pangangga natin laban sa mga sakit? Mahalaga ang malilinis na kamay dahil madalas nating nahahawakan ang ating bibig, ilong at ibang bahagi ng katawan. Kung marumi ang mga kamay, malaki ang tsansa na may mikrobiyo na tayong nalunok o nasinghot. Ang regular na paghuhugas ng kamay gamit ang hand washing soap at malinis na tubig ay pangunahing proteksyon laban sa una, diarrhea. May mga bakterya at virus na nagdudulot ng pagtatae tulad ng typhoid, cholera at E. coli. Pangalawa, laban sa mga ibang nakakahawang sakit tulad ng sipon, influenza o flu o trangkaso. Mga virus ito na naipapasa kapag marumi ang ating kamay. Pangatlo, laban sa mga parasite o tulad ng mga bulate o insekto. Kailan dapat maghugas ng kamay? May 4 tayong kritikal na sandali: bago at pagkatapos kumain o bago at pagkatapos pakainin ang bata. Habang naghahanda ng pagkain at pagkatapos maghanda ng pagkain, pagkatapos gumamit ng palikuran o maglinis ng sanggol o bata. Kapag halatang marumi ang mga kamay, ano ang pwedeng gamitin kung walang malinis na tubig? Kung nasa labas at hindi agad makahanap ng hand wash station, maaaring gamitin ang 70% alcohol at alcohol-based hand sanitizer. Tandaan, huwag kumain ng marumi ang kamay. Siguraduhin din natin na ligtas ang inuming tubig. May mga panahong hindi tayo sigurado kung malinis ang iniinom nating tubig. Minsan, pagkatapos umulan at bumaha, naapektuhan ang pinanggagalingan natin ng inuming tubig. Kung hindi tayo sigurado sa kalinisan ng inuming tubig, pwede nating gawin ang sumusunod. Pakuluin ang tubig sa loob ng 2 minuto, hayaang lumamig, tapos ilipat sa malinis na lalagyan at takpan, o di kaya ay gumamit ng chlorine tablets sa naayon sa panuto, sa lalagyan ng tablet o sasabihin ng health officer. Ilagay ang tableta at hayaang matunaw ng 30 minuto bago inumin. Minsan mag-aamoy chemical ito, pero malinis at ligtas inumin ang tubig. Kasama rin sa flip chart ang abiso na panatilihing malinis ang kapaligiran. Turuan natin ang ating audience ng proper waste disposal. Mahalaga na maging malinis tayo sa ating paligid. Linisin ang loob at paligid ng ating mga tirahan at itapon ng maayos ang basura. Bababa ang tsansa na magkaroon mga pesteng hayop tulad ng daga, langaw at ipis na nagdadala ng sakit. Panghuli, gumamit ng kubeta. Huwag po tayong magdumi kung saan-saan o yung tinatawag na open defecation. Kapag dumumi tayo sa mga kanal, ilog, bukid o iba pang lugar sa labas, maaaring umabot ang dumi natin sa mga pinagkukunan ng tubig ng komunidad. Dadami ang mikrobiyo sa tubig at magdudulot ng pagtatae kung maiinom ng iba. Lagot ang buong komunidad. Kung dudumi rin sila kung saan-saan, babalik lang ulit ang mikrobiyo at lalo pang dadami ang magkakasakit. Kaya tandaan, siguruhin ang kalinisan para sa kalusugan. Sakit at diarrhea ay iwasan.